Harap naman ng inaasahang pagtaas pa ng heat index sa mga susunod na araw, paigtingin pa ng Department of Health ang pagtugon sa mga heat-related illnesses. Sa katunayan, nagpalabas ito ng updated guidelines para labanan ang impact ng matinding init sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kabilang na po dito ang pagpapatupad ng key strategies ng lahat ng DOH units kasama ang department-related hospitals at health facilities katulad ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Center, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Target din ang pagtatayo ng cooling centers na isang air-conditioned o well-ventilated areas na ilalagay malapit sa mga ruta ng mga pampublikong transportasyon na magagamit ng publiko. Magkakaroon din aniya ng hydration station sa lahat ng DOH facilities para sa malinis at ligtas na inuming tubig lalo na sa peak hot hours mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Muli namang ipinaalala ng DOH na kabilang sa maaring epekto ng mataas na heat index ay heat cramps, heat exhaustion, heat syncope at heat stroke. Magkaka-heat stroke ka pag yung mga blood vessels ng katawan mo nag-vasodilate or lumuwang at lahat ng dugo pupunta po doon sa ating extremities at mawawala ng daloy doon sa ating brain. And ito ang magkakos ng unconsciousness.